Naparito sa pag-aaral at nagalaksa, at ngayon, ang unang aklat ng mga Hebreo ay sulat ni Pablo. Nalaman natin o pinaniniwalaan natin yan. Ang mga teologo ay hindi makapagpasya, sadyang di nila alam kung alin kaya o kung sino bang talaga ang sumulat nito. Subalit naniniwala akong ang sino mang may konting pagkilalang espiritual ay matatalos na si Pablo nga ito. Ito'y pinaniniwalaan nga ng karamihan sa mga manunulat na si Pablo talaga. At doon nga ay kanyang sa unang kabanata, nakita natin doon ang pagdadakila sa Panginoong Yesus. O, ganun niya na lang hinimay upang ipakita sa pamamagitan ng kanyang karanasan doon sa daan patungong Damasco. Ngayon si Pablo, sa simulat sa pool, ay isang tunay na teologo. Nagsanay si Pablo sa gabay ni Gamaliel, isa sa mga pinakamauhusay na guro ng panahong yun. At siya ay matalino at intelihente, at isa nga siyang mahusay na mag-aaral ng Biblia. At nakita ko nga rito, nung naroon siya sa daan patungong Damasco, na may mga dalang liham sa kanyang bulsa upang arestuhin ang lahat ng mga naroon sa banal na daan ng lumang ebanghelyo, at napakasinsero ng lalaking ito. Subalit, naniniwala akong dahil sumaksi si Pablo sa pagkamatay ni Esteban, sa palagay ko'y nakaapekto yun sa kanya. Noong sumang-ayon siya sa pagpatay kay Esteban at naging tagahawak pa ng mga balabal ng mga bumato sa kanya, kung gayon may pananagutan si Pablo sa dugo ni Esteban. At inamin nga niya at sinabi, ni hindi ako karapat-dapat, sabi, dahil binubuko ang dugo ng kanyang martir na si Esteban, dahil sa saksi siya rito, at kung saksi ka sa isang bagay, may pananagutan ka na para mo na rin ginawa ang bagay na yun. Kaya kapag sasaksi tayo, halimbawa, hindi nila dapat ginawa itong ganito at ganoon. Mag-ingat kayo sa mga sinasabi nyo, sapagkat may pananagutan kayo sa mga bibitawan nyong mga pahayag. Kung hindi kayo makapagpasya, huwag na kayong magpahayag ng anuman, basta't hayaan nyo na lang. Kaya nga kapag nagpapatotoo kayo na isa kayong Kristiyano, kung ganun may pananagutan kayo rito, kita nyo, may pananagutan kayo bilang isang Kristiyano at kinakailangan nyo ngang ipamuhay yan. At sa tuwing magbibitiw nga ang Diyos ng isang pangako sa Biblia, heto nga't meron tayo rito ngayong isang mamang nakaupo sa silyang degulong. Sa tuwing magbibitiw ang Diyos ng isang pangako, may pananagutan siya sa pangakong ito, maliban lang kung kanyang tuparin nga ito. May pananagutan ng Diyos sa tuwing magbibitiw siya ng pangako. At may pananagutan ang mga kasulatan hanggang sa magkaroon ng katuparan ang mga ito. Kita nyo? Ang mga ito ay nariyan bilang pagpapahayag sa sinalita ng Diyos. At kinakailangan talaga itong matupad, kung hindi ay may pananagutan ng Diyos. Kita nyo? At kaya nga naman si Pablo, dahil isa siyang tagapagturo, at naroon na nga siya patungong Damasco noong araw na iyon, mga nasa kinahapunan na iyon sa tansya ko. May isang napakaliwanag na ilaw ang suminag mula sa kalangitan, at binulag siya nito, at nasubasot siya sa lupa, at sinabi niya na nais niyang malaman kung sino iyon. Sabi niya, may isang tinig na nagsalita at ang sabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Naniniwala akong naroon po yun sa 8 kabanata ng mga gawa. Sabi niya, sino ito na aking pinag-uusig? At nagsalita muli ang tinig, ang sabi, ako si Jesus. Ako si Jesus at mahirap sa iyo ang sumikat sa mga matulis. At anong anyo si Jesus nung oras na yon? Si Jesus. Siya yaong ilaw, isang napakalaking ilaw na sumisinag ng kailiwanag. Ngayon upang lalo tayong mapagtibay at makakuha rito ng batayan, papaano siyang naging isang ilaw? Gayong isa siyang tao. Ngayon, walang sino man. May mga kasama si Pablo roong mailan-ilang mga sundalo, mga bantay ng templo na naparoon upang mandakip. Si Pablo ang punong kapitan at nagpunta sila roon upang daktin ang mga mananampalatayang naroon bilang bahagi ng kanilang kampanya at kung ano-anong pakikibaka at bilang pagganap sa pinaniniwalaan nilang tama na naipunla sa kaibuturan nila. Ngunit ngayon, naroon si Jesus bilang isang napakalaking ilaw. Ngayon, kung maaalala ninyo sa pasimula, si Jesus ay isang ilaw. Si Jesus ang Logos na lumabas buhat sa Diyos. At siya ang anghel ng tipan na nanguna sa mga anak ni Israel sa ilang. At siya ang haliging apoy na kanilang sinusubaybayan.
At noong siya ay naririto pa sa lupa, sinabi niya, nagbuhat ako sa Diyos at ako'y babalik sa Diyos. Kaya kung lumabas siya buhat sa isang haliging apoy upang maging tao, sa makatuwid, kung bumalik siya sa anyo niyang dati, ay nagbalik na nga siyang muli bilang ilaw. At hayon na nga siya noong nakita siya ni Pablo, isa siyang ilaw. Ngayon, hindi nakita ng lahat ng mga sundalong naroon na kasakasama ni Pablo ang ilaw. Kung gayoy, maaari kayang nakikita ito ng isa at ang iba pa ay hindi ito nakikita? Oo naman, ganun na ngayon. Siya, si Pablo, nakita niya ito, pero hindi nakita ng iba pang naroon ang ilaw. Ngayon, noong nasa bilangguan si Pedro, nalaman nating nagpakita ang ilaw na ito sa loob ng bilangguan. Binuksan ang mga pintuan, at siya ay binulag ng ilaw na iyon ang mga bantay na naroon habang sila ay papatakas. Sumusunod-sunod si Pedro roon. At pagdating niya sa pintuan, kusa na lang itong bumukas ng tahimik, tapos sumara pagkaraan niya. Mula sa looban ng bilangguan, lumakad siya roon sa pintuan palabas. Kusang bumukas ito, tapos sumara ng tahimik, at saka siya lumusot sa siwang, tapos nakalabas na sa kalsada ng bayan, at napakuskus siya ng mata na parang sinasabi, nananaginip ba ako? Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Subalit, ang anghel ng Panginoon, ang anghel na siya ring haliging apoy, na pinalakad si Moises sa dagat at naghawi nito, ang dagat na patay, ang dagat na pula ay nagmistulang naglalakihang mga pader sa magkabilang gilid at nakatawid doon ang Israel. At pagsapit nila sa nagumapaw na Hordan, di man niya ipinakita ang kanyang sarili roon, subalit naroon nga siya, pagkat kanyang hinawi iyon. At tumawid sila roon ng Abril, noong punong-puno ng tubig ang mga kapatagan, at pinigilan niya ang tagsibol, at pinigilan niya ang niebe sa pagkalusaw, kaya't hindi na tumaas ng tumaas ang tubig sa magkabilang gilid, basta huminto ang ilog, at yun nga ang ating Jehovah, yun nga ang ating Panginoong Hesus, basta pinahinto yun, at nakatawid sila sa tuyong lupa. Ngayon, ipinangako ng Diyos na iingatan niya sila, kaya obligado siyang tuparin ang kanyang pangako. Ngayon si Pablo, na alam ang mga bagay na ito at batid ang mga ito, siya ay napakapalad sapagkat nangusap ang Diyos ng direkta kay Pablo. Hindi siya nangusap sa mga sundalong kasakasama niya. Kay Pablo lamang siya nangusap. Ngayon, noong ang anghel ng Panginoon ay bumaba sa anyo ng isang bituin, at ang mga tagapagmatsyag sa mga bituin, ang mga lalaking pantas na taga-India, noong nakita nila yung tala at sinundan ito ng daan-daang milya, at dumaan ito sa ibabaw ng bawat obserbatoryo, kung saan inaalam nila doon ang takbo ng panahon sa pamamagitan ng mga bituin. At wala ni isang nakikita roon sa tala, maliban sa mga lalaking pantas. Ang ganda! Hindi ba kayo nananabik sa bagay na iyan? Kaya naman, kita nyo, hindi nakikipag-ugnayan ang Diyos sa mga organisasyon. Hindi siya nakikipag-ugnayan sa grupo ng mga tao. Nakikipag-ugnayan siya sa mga individual. Ipinahayag niya ang kanyang sarili sa mga individual. At ngayon sinasabi ko ito. Hindi ko ito, alam ng Diyos ang nilalaman ng puso ko. At hindi ko nga sinasabi ito para sa pansariling layuning may taas ang sarili, kundi para maipakita ko ito ng mabuti. Kaya naman, nalalaman nyo ba? Ang siya ring Diyos na naroon, ang siya ring Jesus na naroon ay narito sa piling natin ngayong umaga. Alam nyo bang ang bawat isa sa inyo ay nagkaroon ng munting individual na pagkasaksi rito sa mga oras na ito na naririto nga siya? At may ginawa siya para sa atin sa araw na ito na hindi niya ginawa sa ibang mga panahon. Nagpakuha siya ng kanyang litrato sa panahon na ito. Meron tayo nito at nakasabit nga riyan, kita nyo, ang haliging apoy, ang siya ring Panginoong Yesus. Masdan nyo kung papaano siya gumagawa ngayon. Kung siya ang siya ring Panginoong Yesus, gagawin niya ang gayon ding mga bagay, sapagkat sinabi ng Biblia, siya ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, bago makapagpasya si Pablong magsalita tungkol sa bagay na ito, kung ito nga'y panig sa katotohanan o hindi, nagpunta muna siya ng Ehipto at nanatili doon ng 3 taon upang alamin kung ito nga ay nakabatay sa kasulatan o hindi. Nalalaman niyo ba ang tungkol dito? Pagkatapos na mabago si Pablo, nagtungo siya na malagi sa Ehipto sa loob ng 3 taon. Doon siya nanirahan at doon din niya natanggap ang napakadakilang karunungang ito. Ngayon,
Hindi naman sa paghahalin tulad. Sinasabi ko ito sa inyo para ipakita kung papaanong ganon pa rin ang paggawa ng Espiritu Santo. Ngayon, natatandaan ito ng Iglesia Corito na mga ilang taon na rin ang nakalipas noong nagpakita ang anghel na ito at nagpamalas ng mga bagay-bagay. May pag-aalinlangan ako noon dito. Alam ninyong lahat yan. Kayong mga matatagal na rito, kung tandaan nyo, itaas nyo po ang inyong kamay kung natatandaan nyo pa. Sige po, ayan na nga ang Iglesia. Noong nagpapasimula pa lang kami rito, kita nyo? May pag-aalinlangan ako noon dahil sabi sa akin ng mga mangangaral na ito raw ay sa dyablo at ako'y napaniwala ng konti, subalit naghintay ako. Ayaw kong magsalita noon ng patapos tungkol dito. Subalit, purihin ang pangalan ng Panginoon. Isang gabi sa malayong dako, bumaba siya bilang isang anghel at ipinahayag ito doon sa mga kasulatan na siya na nga ito. At noong makita ko na ito sa mga kasulatan, sinundan yon ng pagsambulat nito sa buong mundo nitong ang mensahe. Buhat doon ay lumitaw sina Oral Roberts, A.A. Allen, Tommy Osborne, Tommy Hicks, at ang iba pa. Kita nyo? Isang mensahe ito para sa mga tao. At si Jesus ay siya rin kahapon, ngayon at mapakailanman. Opo, nasusulat na siya ay siya rin. Ang kanyang gawa ay hindi kailanman nagbabago. Siya ay siya rin. At ang kanyang pagganap ay hindi kailanman nagbabago. Ang pagpapahayag niya sa kanyang sarili ay hindi kailanman nagbabago. At naririto siya ngayong umaga, hindi kailanman nagbabago. Sa mga oras ngang ito, maaaring makita natin siya, maaaring hindi rin naman. Alin man dyan, mayroon pa rin tayong pagsaksi sa mga oras na ito na naririto siya. Ngayon, napag-alaman natin na si Pablo, pagkatapos ng kanyang karanasan, at doon sa pagsusulat niya ng mga sulat, karamihan sa mga ito ay isinulat sa bilangguan. Pinaghambing niya ang luma at bagong tipan. Ngayon, tandaan niyo to, ang huling manunulat ng Bibliyang ito na kinasihan ng inspirasyon. Bumaba ang Diyos at sinabi sa kanya, kung ang sinuman ay magdaragdag ng anuman dito o mag-aalis ng anumang mula rito, ang taong ito ay aalisin mula sa aklat ng buhay, ang taongang ito. Kaya nga't hindi tayo mangangahas na magdagdag ng anumang bagay rito. Dapat itong manatili kung ano lamang ito. Wala talagang anumang dapat idagdag dito. At kailangan nating tayuan ng may paninindigan ang lahat ng napapaloob dito. Ayaw ko ng anumang lalabis at ayaw ko rin ng anumang kukulang. Ang gusto ko ay kung ano lamang ang sinasabi nito. Ngayon, ang aklat na ito ng mga Hebreo, ang dahilan kung bakit napili ko ito, ang tanging dahilan, isang bagay lamang po. Ang sabi doon sa sulat, mahal kong kapatid na Branham, at may mga nakapaloob dito. At ako, gustong-gusto kong makapanatili tayo sa salita. Ngayon, ang unang kabanata ay pagdadakila kay Jesus. Kaya nga siya yaong isang tinutukoy roon. At ipinaalam nga sa atin ni Pablo noong nakarang gabi na siya ay naroon sa dakilang pasimula. At nalaman natin na siya ay walang iba kundi si Melchizedek, ang hari ng Salem. Ang dakilang binabanggit sa 7 kabanata. At ngayon, sa umagang ito, tatalakayin natin ang tungkol sa kanya mula sa ibang kuha, mula naman sa 2 kabanata. Ngayon, matapos na ibigay sa atin ni Pablo itong napakadakila at kamanghamanghang mensaheng ito ng pagdadakila kay Jesus na maging ang mga anghel ay sumamba sa kanya. At naiisip ko nga, yung pagkasabi rito na itong sanlibutan, kung papaanong ito'y mga luluma na kanyang bibilutin yon gaya ng isang balabal at sila'y mga papahamak, datapwat ikaw ay nananatili. At sa 2 kabanata, 2 talata po pala, ganito ang sabi, ay nagsalita siya sa atin sa mga araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. At pansinin niyo, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng mga propeta. Natalakay na natin at nalaman kung ano nga ba ang propeta at kung papaanong inihahayag ng Diyos ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit sa huling araw na ito, ay nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak, si Jesus, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Noong unang panahon, nagbalik tanaw nga tayo riyan at napag-alaman natin ang lahat ng mga propetang naroon ay nagtataglay ng Espiritu ni Kristo. Nagbalik tanaw tayo kay Joseph at napag-alaman nating ganap siyang tumitipo kay Kristo. Nagbalik tanaw tayo kay Moises at napag-alaman nating ganap siyang tumitipo kay Kristo. Pagkatapos ay dumako rin tayo maging kay David at noon ngang tinanggihan si David sa Jerusalem sa hindi niya malamang dahilan. Heto nga't umakyat na lamang siya sa burol at napasulyap na lamang habang nasa bundok ng Olibo at doon ay tinangisan niya ang Jerusalem
dahil tinanggihan nila siya. 800 taon pagkatapos mangyari nun, ang anak ni David ay tinanggihan naman bilang hari nila doon nga sa Jerusalem at naparoon din sa parehas na burol at tumangis. Ang Espiritu nga iyon ni Kristo na nakikipag-ugnayan sa mga individual. Ngayon, sa pagsisimula rito ni Pablo, sinabi niya, kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig. Sa ika-2 kabanata na po ngayon, nag-uumpisa na tayo. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig. Baka sakaling tayo'y makahagpos. Oh, may God drive that home. Naway patimuing mainam ng Diyos ang bagay na ito sa tabernakulo ngayong umaga. Dinadalangin kong patimuin yon ng Espiritu Santo sa kaibuturan ng inyong mga puso. Nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig. Anong uri nga dapat batayon ng mga tao? Sa pagsumpong natin sa dakilang Jehova na nanaog at ginanap ang mga bagay na kanyang laging ginagawa, ngayon ngang nakita na natin ang mga bagay na ito na pinagtipo-tipo, kasulatan sa kasulatan, at nalamang katotohanan nga ang mga iyon. At naupo lang tayo, hindi ba kung minsan nakala mo'y mga lumot sa isang patay na kahoy at sadyang walang pakialam sa paligid? Dapat sana ay abala tayo minu-minuto, nagsisikap na mang-akay ng mga tao patungo kay Kristo. Dapat sana ay mga batong buhay tayo. Hindi dapat tayo mga tatamad-tamad kagaya ng ginagawian natin. Hanggang pasimba-simba lang tayo at pagkasaksi natin sa Panginoong Yesus na nagpapamalas ng mga bagay-bagay o minsan pa nga nagpapamalas ng pagpapala sa atin sa kamanghamanghang paraan. Tapos sa ating pag-uwi ay simpleng sasabihin lang natin, ang ganda ng pagtitipon. Ngayon, ang pangangaral ng salita, kagalakan natin ito. Subalit, hindi ito nagtatapos dito. Hindi po. Hindi lang natin dapat sinasamba ang Panginoon pagkatapos nating makinig sa pangangaral ng salita. Gaya ng kadalasan nating ginagawa na doon lang natin siya sinasamba. Mainam naman yan. Subalit, dapat natin siyang sambahin sa bawat oras ng buhay natin. Kapag nasa trabaho tayo, dapat sana'y sambahin natin siya. Sa tuwing may pagkakataon, sumamba kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatotoo tungkol sa Kanya. Kung may makita po kayo, mga kababaihan natin dito, may makita kayong isang babae na nalilihis sa mali, sambahin nyo ang Panginoon sa pamamagitan ng pagyaya sa Kanya sa isang tabi at sabihin nyo, kapatid, alam mo bang may mas mainam na buhay kaysa yan? Kayo namang mga kalalakihan natin sa inyong trabaho, kapag may narinig kayong may bumabanggit ng pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, maghanap ka ng tiyempo at lapitan ng taong ito at ayayin mo siya sa isang tabi at sabihin mo, alam nyo, may mas mainam na buhay kaysa yan. Hindi nyo po dapat binabanggit ang ganyang mga pananalita at sabihin mo nga siya sa isang maamo at banayad na paraan. Ang lahat ng mga bagay ngang ito ay pagsamba. At kapag may nakita tayong may sakit at sinasabi na ng doktor na wala ng remedyong magagawa pa sa kanila, dapat nating isambahin ng Panginoon sa pagsasabi sa kanila, may Diyos ng langit na tumutugon ng panalangin. At pagkatapos, kapag nakita na nating ang mga bagay na ito ay nagkakaroon na ng katuparan at madalas na natin itong nakikitang nangyayari, huwag na nating hayaang makahagpos pa ang mga bagay na ito. Pinakakawalan pa kasi natin ito samantalang nasa mga kamay na natin. Ganyan na ganyan ang nangyayari dito sa dakilang iglesyang Pentecostal ngayon. Hinayaan nilang makahagpos ang pinakamainam na bagay na ito, gayong nasa mga kamay na nga nila ito. Kaya nga naman tingnan niyo sila ngayon. Nakigaya sila sa mga iba pang mga iglesia. Nakikigaya sila sa pagsalangsang sa daan ni Kora at nangapahamak at sa daan ni Cain at nangapahamak sa pagsalangsang ni Kora. Nag-organisa sila sa halip na magkaroon ng pagkakapatiran kung saan lahat sana tayo'y maaari namang maging iisa. Bumuo sila ng mga grupo-grupo. Bumuo sila ng mga sari-sariling organisasyon at ilang mga ismo at mula sa mga iyan ay kung saan-saan na sila napadpad at kanilang nasira tuloy ang pagkakapatiran. At kung hindi kayo magiging maingat, ang mga Baptist at ang mga Presbyterian ang hahalili, pagkat kaya ng Diyos na makapagpalitaw ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. At atin ngang napabayaan nitong makahagpos samantalang nasa mga kamay na natin ito dahil sa kawalan natin ng pagkakaisa. Papaanong naiwala ng mga Indian ang bansang ito sa mga puti? Iyon nga'y dahil sa kawalan nila ng pagkakaisa.
Kung pinagsama-sama sana nila ang kanilang puwersa at bumuo ng isang malaking hukbo. Kaso, sila mismo ang naglaban-laban sa isa't isa. Napanatili sana nila ang kanilang lugar kung nagsanib puwersa silang lahat. Anong dahilan at naiwala natin ito? Dahil nga sa kawalan natin ng pagkakaisa. Anong dahilan at naiwala natin ang karanasan natin sa Diyos? Ito nga'y dahil nga sa kawalan natin ng pagkakaisa. Bubuo tayo ng grupo at tatawagin natin ito na Methodist, at ito naman ang Baptist, at ito ang Assemblies, at ito naman ang Oneness, at ito ang iba pa, at ang Church of God, at ang Nazarene, ang Pilgrim Holiness. Pinagbahabahagi natin ang katawan ni Kristo. Hindi dapat tayo nagkakabahabahagi. Maaring magkakaiba tayo ng mga pananaw. Subalit subukan nating maging puso sa pusong magkakapatid. Nais ng Diyos na maging gayon nga tayo. Namatay siya para sa buong iglesia ng Diyos. Kaya naman ayaw nating magkabahabahagi. Kaya't nararapat nating lubos na pagkatantuin. Baka sakaling tayo makahagpos. Sapagkat kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, napansin niyo ba yon? Kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel. Ngayon, ang anghel ay ang mensahero. Ang salitang anghel ay nangangahulugang ang mensahero. At natalakay na natin ito sa unang aklat dito. Ang Diyos sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan ay nagsalita sa mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. Yun nga ang mga mensahero ng Diyos. At sila nga'y mga mensahero ng Diyos. Sila nga'y mga anghel ng Diyos. Ang isang mensahero ay isang anghel, o ang isang anghel ay ang mensahero. Ganyan po. Isa kang mensahero ngayong umaga. Ikaw ay maaaring tinalagang maging isang mensahero ng mabuting balita o isang mensahero ng masamang balita. Oh, hindi ba't napakainam nito na malamang mga kinatawan tayo na tayo ay mga anghel, ang mga mensahero ng pagkabuhay na maguli, at tayo ay ang mga mensahero ng Diyos na pinadala sa makasalanang sanlibutan ito na nagpapatotoong buhay si Kristo. Sa ating mga puso, nabubuhay siya. Sa ating mga espiritu, nabubuhay siya. At kanyang hinango tayo mula sa napakahalay na pamumuhay sa kasalanan at itinaas tayo at sinilidan tayo ng isang hallelujah sa ating mga kaluluwa at ginawa tayong mga bagong nilalang. Tayo ay mga mensahero, mga anghel ng tipan. Talagang napakainam nito. At ngayon, dito po sa lumang tipan, kung ang ipinangusap na salita ng mga anghel ay nagtibay, sa ganun niyang paraan, ay natitiyak nating tama yun. Sa lumang tipan, bago magkaroon ng katuparan ang sinasalita ng isang propeta, kinakailangan muna itong masiyasat at mapatunayan. Hindi sila padalos-dalos noon sa bagay na ito kagaya natin ngayon. Ngayon ay makadama lang tayo ng kakaibang sensasyon o kakaibang pakiramdam ay sasabihin natin, luwalhati ng Diyos, ito na yun. Nagkakamali kayo ng akala. Sinabi ng Biblia na sa huling mga araw, gagayahin ng diablo ang Kristyanismo. Ano pat halos katulad na kung maaari ay dayain nito pati ang mga hinirang. Siya nga po. Kaya naman dapat natin itong masubok. At papaano nila iyon sinusubok noong panahon nila? Sa pamamagitan ng Urim-Tumim. Ang pectoral ni Aaron na may nakalagay ng mga bato, karbungko, haspe, diamante, ruby, sapiro, ang lahat ng mga batong naroon na kumakatawan sa kapanganakan ng kanilang 12 patriarka ay nasa pectoral ni Aaron. At kapag nagpropesiya ang isang propeta at kumislap doon ang sagradong ilaw, sinasabi nga ng Diyos na yun ang katotohanan. Subalit, gaano man parang totoong-totoo yun, kung hindi yun kumislap doon, hindi yun ang katotohanan. Sa ngayon, wala na ang Urim-Tumim na ito kasama ng pagkasaserdote noong panahon yun. Subalit, sa panahon natin ngayon, ang Bibliang ito ang Urim-Tumim ng Diyos. At sa tuwing magpropropesiya ang isang propeta, dapat itong ganap na kumislap sa Biblia. Sa puntong iyon, sabi nga ng Diyos, saka siya bababa at patutunayan ito. Sadyang malulwalhati ko ang Diyos sa mga oras na ito. Naalala ko ang isang linggo ng umaga, parang ganito rin. Noong paluwas ako mula rito sa tabernakulo, at nagsisiiyakan kayo noon at hinihiling sa aking huwag nang lumuwas pa.
Subalit noong nangaral ako tungkol kay David at Goliath, at sinabi ko nga sa inyo kung papaano ninyo kakaharapin ang malamig at mapagwalang bahalang sanlibutang nagsasabing, lumipas na ang mga araw ng mga himala. Sabi ko roon, may isang malaking higante at sa sandaling mapatay natin siya, ay lalakas ang loob ng iba pa sa kanila at ipinagkaloob yun ng Diyos. At pagkatapos ay lumitaw na ang isang Oral Roberts at isang Jaggers at iba pa. Hinugot ang tabak at ginapin natin ng kaaway palabas ng lupain. Itinikom natin ang kanilang mga bibig. Hindi nila masasabing wala nang nagaganap na mga himala. Pagkat heto nga sila, tunay nga, ang salita ng Diyos ay walang hanggan. Kumislap ito sa urim. Kumislap sa salita na siyang kanyang urim tumim. At noong kumislap ito roon, hindi ito mapasusubalian. At sa sinumang may matinding pangangailangan, kung isa ka mang makasalanan at nais mong malaman kung papaano maliligtas, manampalataya ka sa Panginoong Yesus Kristo. Ngayon, napakarami raw nating kinakailangang gawin. Kinakailangan daw magbuklat ng panibagong kabanata sa ating buhay. Kinakailangan mo raw gawin ang ganito at gawin ang ganoon para maligtas. Naalala ko tuloy yung bantay roon sa bilangguan na taga Pilipos noong tinanong ng naturang bantay si Pablo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Kung ako yun o ikaw man, marahil sinabi na sana natin sa kanya ang mga bagay na hindi niya dapat gawin. Dapat mo nang ihinto ang pag-inom ng alak. Dapat mo nang ihinto ang iyong pagsusugal, ang pagsusugal mo. Dapat mo nang ihinto ito. Dapat mo nang ihinto iyon. Pero hindi ganoon ang sinabi sa kanya ni Pablo. Sinabi lang niya ang mga bagay na dapat niyang gawin. Manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka. Ngayon, ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Yan nga ang urim tumim na kumikislap. San Juan 5:24. Ako ang Panginoon na nagpapagaling ng lahat ng iyong karamdaman. Santiago 5:14. Ipatawag ang mga matanda sa iglesia, magpahid ng langis, ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit. Kumikislap ang urim. Kita nyo? Yan nga ang walang hanggang salita ng Diyos. Wala akong pakialam kung gaano pang karaming ateista, mga hindi naniniwala sa Diyos, mga hindi sumasampalataya, mga mapagduda ang magsisilitaw. Maninindigan ng Diyos sa kanyang salita. Ipinangako niyang gagawin niya ito. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na ating narinig. Baka sakaling tayo makahagpos. Sapagkat kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel, ang mga propeta ay nagtibay. Pinagtibay nga ba? Maaari nating talakayin ito ng buong isang linggo. Napagtibay nga ba noong nagsalita si Moises? Tunay nga ang pinagtibay. Paano naman si Elias na nakaupo sa ituktok ng bundok? Sinabi sa kanya ng Panginoon, umakyat ka roon, Elias. Kakasamahin kita roon. Nais kitang makausap doon. Gusto ng Diyos na makipag-ugnay sa kanyang mga hinirang, pero wala tayong kakayahang makapanatili sa isang tabi para makinig sa ipangungusap niya sa atin. Napakaabala natin na hindi tayo makapanatili sa isang tabi kung saan-saan tayo nagsisipunta at hindi tayo mapakali. Manatili ka lang, Elias. Nais niya ng 3 taon at 6 na buwan na pakipag-usap. Ni hindi nga natin siya mapagkukulan ng kahit 3 minuto lang. 3 taon at 6 na buwan ng walang tigil na pakipag-usap. Oh, gustong-gusto ko yun. Sabi pa, huwag mo nang problemahin ang lulutuin. Inasikaso na yan. Pakakainin ka ng mga uwak. Wala ka nang aalalahanin pa. Nais ko lang na makipag-ugnay sa iyo. Ang matandang propetang ito, si Elias, nakaupo siya roon sa ituktok ng bundok habang nangungusap sa kanya ang Diyos. Aba, sabi ng punong kawal, palagay ko'y dapat ko siyang akyatin doon at ibaba rito. Ngayon, huwag na huwag niyong susubukang gambalain ng ganong pakikipag-ugnay ng Diyos kahit ano pang mangyari. At heto na nga, umakyat doon ng punong kawal, kasama ang malaking hukbo ng mga kalalakihan, mga nasa 50 sila. At sabi niya, ako'y pumarito upang ibabakar yan, Elias. At tumayo si Elias. Humanda na kayo. Heto na ang propeta ng Panginoon. Sabi niya, kung ako'y lingkod ng Panginoon, bumaba ang apoy na mula sa langit at supukin kayo. At ang apoy nga ay bumaba. Ang sabi ng punong kawal, oh, ano ba kayo? Yung hari pala. Sinabi niya, isang kulog lang yun marahil. Isang kidlat lang na napadaan at nakidlatan sila. Magpapadala ako ng panibagong 50. Tumayo si Elias. Isa siya sa mga anghel. Ang salita niya ay pinagtibay. Kinakailangan niyang maging isang matuwid na parusa para sa lahat ng nagawang pagsalangsang. Sinabi niya,
Kung ako'y lingkod ng Panginoon, bumaba ang apoy at natupok ang 250. Ganun nga, bawat parusa. Sapagkat kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawat pagsalangsang at masuwayin ay tumanggap ng matuwid na parusa. Ngayon, heto na po ang mainam, ang kasunod na talata. Paanong makatatanan tayo? Paanong makatatanan tayo? Kung ang tinig ni Elias ay nagdulot ng pagkawasak, sapagkat siya nga'y isang anghel ng Panginoon, paano tayo makatatanan kapag ang tinig na ni Kristo ang mangungusap? O kaya naman, paano tayo mabibigo kapag naipanalangin na kayo kung ito nga ang tinig ni Kristo? Kung itinalaga ni Kristo ang kanyang iglesia na manalangin para sa mga may sakit at gagawin ng iglesia ang sinabi niyang kanyang na dapat nilang gawin, papaanong mabibigo ito? Hindi nga maaari. Maaring ngang mabigo kayo. Subalit hindi ito maaring mabigo. At hanggat tinutupad ninyo ito, kayo ay ilalayo nito mula sa kabiguan. Kung mabigo kayo, kayo yan na nabigo. Lumayo kasi kayo sa salita. Subalit hanggat nananatili kayo sa salita, hindi ito maaaring mabigo. Sapagkat ang salita nga ng mga propeta ay gumawa ng ganito at ganoon. Gaano pa naman kaya ang salita ni Kristo? Paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na pinasimulang ipinangusap ng Panginoon sa atin nung una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig? Isipin niyo ito, ang ipinangusap ng Panginoon. Ilang beses ba natin ito pwedeng balik-balikan? Saan tayo makahihinto? Kung maaari lang ay mangusap tayo patungkol dito sa loob ng 1 oras. Noong naparito si Jesus, siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon alalahanin niyo, unang-una ay ipinangusap muna yon ni Jesus mismo at tapos ay pinatunayan sa pamamagitan ng mga nakarinig sa kaniya. Ngayon pakinggan niyo siya. Noong naparito siya sa lupa, hindi niya binansagan ang sarili na isang tagapagpagaling. Sinabi niya, hindi ako ang gumagawa ng mga gawa. Ang aking Ama na nananahan sa akin, siya ang gumagawa ng mga gawa. Hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. San Juan 5:19. Masdan niyo nung nilapitan siya ni Felipe, si Nathaniel. Pagkatapos na maging mananampalataya ni Felipe, humayo siya at nakita niya si Nathaniel. Sabi, pumarito ka, tingnan mo kung sino ang nasumpungan namin. Si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. At sabi nito, mangyayari bagang lumitaw ang anumang magaling na bagay sa Nazaret? Sabi, pumarito ka, tingnan mo. Sa ganitong paraan ka mapaniniwala. Saksihan mo nang maniwala ka rito. Pumarito ka at tingnan mo. Oh, yun nga ang pinakamagandang narinig ko kailanman. Pumarito ka at ikaw na mismo ang sumaksi. Huwag kang patayo-tayo lang diyan sa tabi-tabi at kung ano-anong puna na lang ang ibabato mo mula riyan sa gilid, kundi subukin ninyo ang lahat ng mga bagay at ingatan ninyo ang mabuti. Pumarito ka at tingnan mo. Humayo na sila sa daan na nag-uusap at nung lumapit na siya sa presensya ng Panginoong Yesus, sinabi ng Panginoon, narito ang isang Israelita na sa kanya'y walang daya. Halos matalupan siya ng buhay sa kahihiyan. Nagpalingalinga siya, sabi, bueno, Rabbi, kailan mo ako nakilala? Hindi mo pa naman ako nakikita. Paano mo ako nakilala? Sabi ni Felipe. Bago nung tinawag kanya. Sabi, bago ka tinawag ni Felipe kahapon, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita na kita. Amen! Sumagot siya, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel. Isang babae ang lumapit sa kanyang presensya at sinabi niya, humayo ka, dalhin mo rito ang iyong asawa. Sabi nito, wala akong asawa. Sabi, tama yun. Nagkaroon ka na ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Sinabi mo ang katotohanan. Isipin niyo nga yun. Sabi nito, Ginoo, napaghahalata kung ikaw ay isang propeta dahil nalalaman naming pagparito ng Mesiyas ay ipahayag niya sa amin ang lahat ng bagay. Sabi niya, ako nga siya na nagsasalita sa iyo. At kumaripas siya ng takbo at ipinamalita sa taong bayan, magsiparito kayo. Tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng bagay na aking ginawa. Mangyari kayang ito ang Mesiyas? Yun nga'y sinalita ng Panginoon. Ano nang sumunod? Sinabi ni Jesus, bago siya lumisan, ang mga bagay na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Tama ba yun? Ang mga bagay na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. At higit pa nga rito sapagkat ako'y paroroon na sa Ama.
Nakikinita ko sila habang sila'y nagsisihayo sa lahat ng dako. Marcos 16. Nagsihayo sila sa lahat ng dako, nagsipangaral na gumagawang kasama nila ang Panginoon. Pinatotohanan ng salita. At dito si Pablo, gayon din ang kanyang sinasabi. Sinabi niya na ang ebanghelyo ay unang-una ipinangaral muna ni Jesus. At pagkatapos ay pinatunayan ng mga nakarinig sa kanya. Yun ang tatagang bato na pinagsasaligan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Yun ang tatagang bato. At ang isiping 2,000 taon na rin ang nakalipas, nagsilitawan ang mga ateista at mga hindi naniniwala sa Diyos, at mga mapagalinlangan at mga hindi nananampalataya. Subalit maging sa panahon ngayon, pinatutunayan pa rin ng siya ring si Jesus ang kanyang salita sa gayon ding paraan sa pamamagitan ng dumirinig sa kanya. Pakinggan ninyo siya. Hindi ibig sabihin ay makinig lang ng isang pangangaral. Ibig sabihin nun, siya ang pakinggan ninyo. Tama. Papaano tayo makatatanan? Saan tayo makatatakas? Sasabihin mo, purihin ang Diyos, kabilang kasi ako rito sa Iglesyang Methodist, Presbyterian kasi ako, Pentecostal kasi ako. Walang anumang kinalaman niyan dito. At pagkatapos tatayo kayo sa isang gilid at tuwang-tuwa pa kayong tawagin itong espiritualismo o simpleng pagbabasa ng isip o may sa demonyo o kung ano-ano pa. Mahiya naman sila. Kung ang bawat salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, sinabi ni Jesus, hindi na magtatagal, sandali na lamang, at ako'y hindi na makikita nitong sanlibutan. Pero ako'y inyong makikita, sapagkat ako'y isa sa inyo, sumasa inyo palagi, hanggang sa katapusan ng panahon. At kapag makita na natin siyang bumaba, upang patuloy na patunayan ang kanyang salita, papaano tayo makaliligtas kung sisilong tayo sa kandili ng isang iglesia o isang organisasyon o denominasyon o isang munting teoryang hindi nyo mabitaw-bitawan? Maiging kung mawala na kayo riyan, sapagkat ang bawat kasalanan ay tumanggap ng matuwid na parusa sa mga anghel. Gaano pa naman kaya kapag ang anak na ng Diyos ang nagsasalita mula sa kalangitan upang dalhin sa katuparan ng kanyang salita? Paanong makatatanan tayo kung ating isasawalang bahala ang ganitong kadakilang kaligtasan? Naku! Napawang sinasaksihan naman ng Diyos. Sa ika-4 na talata, napawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila. Masdan nyo itong maigi. Sinaksihan ng Panginoon. Lubos kong ikinagagalak ito. Sinaksihan ng Panginoon. Tingnan nyo, noong nakaupo roon si Elias sa burol, sabi niya, kung isa akong tao ng Diyos, bumaba ang apoy mula sa langit at supukin kayo. Pinatotohanan ng Diyos na siya ay tunay ngang isang tao ng Diyos. Nagpapatotoo ang Diyos sa tuwina. Ang buhay ninyo ay magpapatotoo. Hindi ko alam kung ano ang inyong patotoo, subalit nangungusap ng hayag na hayag ang buhay ninyo kahit pa hindi na kayo magsalita. Dahil ang inyong pamumuhay, ang buhay ninyo sa araw-araw ay magpapatotoo kung ano nga kayo. Nagpapatotoo ang Diyos. Ang Espiritu Santo ay isang tatak at nasisilyuhan ng isang tatak ang magkabilang bahagi ng papel. Makikita kayong nakatayo rito ng mga tao at makikita rin nila kayo kahit na wala kayo rito. Hindi lang kayo nasusubaybayan sa simbahan, kundi sa araw-araw na gawain. Natatatakan na kayo sa magkabilang bahagi, sa loob at sa labas, sa pamamagitan ng kagalakang taglay nyo, at sa pamamagitan ng buhay na ipinamumuhay nyo, kayo'y natatakan sa loob at sa labas, at alam ninyong kayo'y ligtas na, at alam din naman ng sanlibutan kayo'y ligtas na sa pamamagitan ng buhay na inyong ipinamumuhay, dahil nga nagpapatotoo sa inyo ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Napakaganda. Ako nga'y lubos na napupuspos sa mga oras na ito. Isipin niyo yun, mga kapatid kong nariyan. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sa iba'y hindi sila susunod. Napakaganda ngang isipin na ang mga pangalan natin ay naroon sa mga palad ng kanyang kamay. Ito nga'y naroon sa kanyang harapan araw at gabi.
Ang kanyang salita ay naroon sa kanyang harapan sa tuwina. Ang pangako niya, hindi siya nakalilimot at iniibig niya kayo. Ngayon, patutuhanan niya ang sariling kanya. Hindi nyo na kailangang magbukas ng bibig at magbitiw ng isang salita. Malalaman ng sanlibutan na may kakaibang nangyari sa inyo. Pawang sinasaksihan sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at sa pamamagitan ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Kuhanin na lang natin ang isa pang kasulatan bago tayo magtapos. Doon sa araw ng Pentecostes, noong matanggap nila ang Espiritu Santo, mga 4 na araw ang lumipas, napadaan si Pedro sa pintuan na tinatawag na maganda. Siya at si Juan. Ang sabi nila, tingnan mo kami, doon sa isang lalaki. At sabi niya, pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin, ang siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. At tiningala sila ng lalaki at hindi siya nagalinlangan sa sinabi nila sa kanya. Basta tumayo lang siya at naglakad na. Sila nga'y mga mangmang at walang pinag-aralan. Subalit sinabi ng Biblia, kinailangan nilang makinig sa kanila sapagkat nangapagkilala nilang sila'y nangakasama ni Jesus. Kapatid, kung mapagkikilala ng sanlibutan na kasama mo na si Jesus, kung makapamumuhay ka ng isang napakadalisay na buhay sa modernong sanlibutan ito, at sa kadilimang ito, sa puntong ito ay mapagkikilala ng sanlibutan at makikita nilang nakasama mo na nga si Jesus. Kapag ang isang pariwara at mahalay na patutot na pag-alagala sa lansangan ay nabago at naging isang mainhing babae, nahugasan sa dugo ng kordero, pinapatotohanan lamang ng Diyos na siya ay buhay nga. Ipagpahalimbawa natin ang isang lasenggo na sa saksakan ng sama ay lagi na lang niyang binibilog ang ulo ng kanyang misis at pagmamalupitan pa niya ang kanyang mga anak at imbis na gastusin na lang ang kinita para may panawid gutom ang pamilya, lulustayin pa niya yon sa isang bayarang babae. Pero hayaan niyo siyang makasama ni Jesus kahit minsan lang. Makikita niyong manunumbalik siya, kagaya ni Pulutong na nasa katinuan na ang pag-iisip at nadaramtan na ng maayos, babalik sa kanyang mga anak at sa kanyang may bahay at sa kanyang mga mahal sa buhay. Siya nga po, ilang panahon na rin ang nagdaan, mga 40 taon na ang nakalipas, noong magtagpo-tagpo ang mga relihiyon ng daigdig at nabigyan ng bawat isa sa kanila ng pagkakataong magsalita. At nagsalita yung Mohamedan para sa relihiyong Mohamedan at ang mga Jain ay nagsalita para sa mga Jain. Ang mga naniniwala naman kay Buddha ay para kay Buddha. At isang mapagpakumbabang doktor, nakalimutan ko na kung ano ang apelyido niya, pero alam ko yun dati. Alam ko ang pangalan niya pero nakalimutan ko lang ito. Nagsalita rin siya para kumatawan sa Kristyanismo at kanyang isinalaysay ang kwento ni Lady Maccabi ng Oklahoma sa Amerika. Sa sobrang halang ng bituka ng babaeng ito at saksakan ng sama, nung kuyugin na siya ng mga taga-daki para mabitay, niayaw nila siyang hawakan dahil lubos siyang pinandidiriyan na talagang napakarumi. Dinakip nila siya sa salang paghitit ng sigarilyo, pagmamaneho ng karwahe at paglabag sa batas. Nagpatong-patong ang kanyang kaso sa Oklahoma dahil nagmaneho siya sa lansangan ng karwaheng hila-hila ng 4 na kabayo. At sa sobrang dumi niya at pinandidiriyang mainam, niayaw ng mga taong bayang mamalagi sa mga lugar kung saan siya namalagi, na maging sa puntong bibitay na siya ng mga tagabitay, niayaw nila siyang lapitan para ibitin. Pinuhusan na lamang nila siya ng mainit na alkitran na may kasamang mga balahibo ng ibon hanggang mamatay siya. At noong isinalaysay na ng munting mga ngaral na ito ang kwento ng babaeng ito, sa paraang mapapaupo ang mga tao sa dulo ng kanilang mga kinaupuan, pinakikinggan kung ano na ang susunod na mangyayari. Noong makarating na siya sa bahaging halang ang bituka, saksakan ng dumi, pinandidiriyan na kung maaring nga ipabayaan na siya ng batas, tutal ganun siyang kababang uri, maging ang diablong namamalagi roon sa impyerno ay susuka ang ganong klaseng tao, marahil sa pagkakasalaysay niya sa kwento. Pagkatapos ay sinabi niya, mga kapita-pitagang lalaki mula sa mga relihiyon ng daigdig, ang relihiyon niyo ba'y merong anuman na makapaglilinis sa mga kamay ni Lady Maccabi? Tahimik lang sa upuan ng lahat. Sa kanya ipinalakpak ang kanyang mga kamay at lumukso-lukso sa ere. Sabi niya, luwalhati ng Diyos, hindi lang lilinisin ang dugo ni Jesus Kristo ang kanyang mga kamay, kundi lilinisin din ito ang kanyang puso at gagawin siyang kanyang nobya. Sasabihin ko ito sa inyo, kamangha-manghang biyaya, napakasarap sa tenga.
na ang tulad kong kapuspalad, ligtas kahit di karapat-dapat. Ligaw man ako noon sa daan, subalit ngayon ay nasumpungan. Dating pinid ang mga mata, subalit ngayon ay nakakakita. Biyaya ang nagturo, na matakot yaring puso. Sa biyaya rin panlulumo, dagling maglalaho, wala na ngang may tutumbas. Sa biyaya mong naipamalas, ng mga oras ngang yun, pananampalataya ako'y tuon. Tunay nga, papaanong makatatanan tayo kung pababayaan natin ito? Magpabaya kang huwag kumain, mamamatay ka. Magpabaya ka sa pagliko mo sa isang kanto, madidisgrasya ka. Pabayaan mong huwag gatasan ng baka, mawawalan siya ng gatas. Pabayaan mo ang ngipin mo, balang araw, ipabubunot mong lahat yan. Ganun nga, kayo mismo ang magbabayad sa inyong sariling kapabayaan. Oh, Branham Tabernacle at sa ating mga bisita, hayaan niyo pong sabihin ko sa inyo ang isang bagay. Kung hayaan niyo ang inyong sariling hindi makapagpatotoo sa kalwalhatian ng Diyos, kung hayaan niyong hindi kayo makapagbigay sa Diyos ng papuri at kalwalhatian, masusumpungan ninyo ang inyong mga sarili na malamig, formal at tumalikod na sa pananampalataya isa sa mga araw na ito. Purihin niyo dapat ang Diyos. Papaanong makatatanan tayo kung pababayaan natin ang ganitong kadakilang kaligtasan? Tanghali na pala. Mangyaring napansin ko si kapatid na Toms na dumandyan sa bandang likuran. Magtatapos na po tayo at ipagpapatuloy na lang po natin ito mamayang gabi kung loloobin ng Panginoon. Manalangin tayo pansumandali. Makalangit naming Ama, mauwi nawa sa iyo ang lahat ng pagpapala at mga papuri at karangalan at kalwalhatian at karunungan at kalakasan at kapangyarihan, magpakailan-kailan paman. O sa korderong nakaupo sa luklukan, ang mga kapamahalaan at mga kaharian at ang lahat-lahat ay sa kanyang kamay ipinagkaloob. Noong bumangon siya mula sa mga patay para sa aming pag-aaring ganap, isinagaw niya sa buong sanlibutan. Ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa aking kamay. Dahil dito, magsiyaon nga kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangharal ang Ebanghelyo. O minamahal naming naghihingalong kordero, ang iyong sadyang mayamang dugo ay kailanman di mawawalan ng taglay niyang kapangyarihan hanggang sa ang lahat ng tinubos na itinuring na iglesia ng Diyos ay magkaroon ng kaligtasan upang hindi na magkaroon pa ng kasalanan. Tulungan mo rin po kami bilang mga ministro. Ngayong nakikita namin kung ano-ano na lang ang aming hinihiling, inaakalang sa pagkakaroon ng simbahan, kinakailangan namin yung ganito. Kinakailangan namin ang kung ano-ano. Ang aming mga kababaihan, bago sila magsimba, gayong tinatawag nila ang kanilang mga sariling mga Kristiyano, kinakailangan para muna nilang magsuot ng ganitong klase ng bestida o kaya naman makapanamit ng parang lagi na lang dadalo sa kung anong okasyon at maging ang mga ngaral ay naghahangat muna ng marami-raming salapi bago sila pupunta at ang lahat daw ay kailangang ganito at ganoon. Oh, Kristo, kapag nababasa ko rito, kung papaanong sila'y nagsilakad na parot-parito na may balat ng mga tupat kambing, nanirahan sa mga yungib ng lupa at sa mga lungga, nagsilakad silang parot-parito sa panahong sila'y dumaranas ng kakilakilabot na pag-uusig, at gayon paman, nakamtan ng pananampalataya sa ilalim ng ministeryo ng mga anghel. Papaano nga kami makatatakas? Gayong nabiyayaan na kami ng Panginoong Yesus ng mga magagandang tahanan at mga kotse at mga damit at pagkain. At heto nagrereklamo pa rin kami. Paupo na nga lang kami, walang ginagawa. Hindi man lang kami makapagpusang humayo at gumawa ng mga bagay na ikabubuti. Paano kaya kami makatatakas, Diyos? Oh, dalangin ko pong papag-alabin mo ang makalumang pagniningas sa bawat puso ngayong umaga, Panginoon, upang magkusa ang mga tao na gumawa ng naukol dito. Mabigyan nawa kami ng pagkakataong gumawa habang sumisikat pa ang araw, sapagkat napakabilis ng paglubog ng araw, patapos na ang sibilisasyon, at maglalaho na ang oras. Tutungo na muli ito sa walang hanggan. O Diyos, ipagkaloob mo pong ngayon ay magsihayo kaming taglay ang mga sariwang pangitain, taglay ang karunungan, taglay ang kaunawaan, upang malaman namin kung papaano lalapit sa mga makasalanan nang amin silang madala kay Kristo. Dinggin mo po ang panalangin ito ng iyong lingkod, Panginoon. Ngayon, hinihiling ko, kung meron mang narito na hindi pa nakakikilala kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas, maaari niyo po bang itaas sa inyong kamay at sabihin, alalahanin mo ako, kapatid na Branham. Maaari ba ninyong itaas sa inyong kamay sabihin, alalahanin mo ako. Nais kong maging isang Kristiyano. Ayaw ko nang palampasin pa ito. Pagpalain ka ng Diyos, diyan sa likod, Ginoo.
Meron pa po ba? Magsasabi, nais kong itaas ang aking kamay, kapatid na Branham, at nais ko nang tanggapin si Kristo bilang aking tagapagligtas. Nagpabaya ako sa inahaba-haba ng panahon. Nagsisimba nga ako. Siya nga, kasapi ako sa iglesia.